pangarap ko po kay Ira sana pagdating ng araw makatapos po siya ng pag-aaral. Si Ira po pag pasukan, pag sinabi ko pong gabi na maaga siyang magigising, pag ginising ko na po yan, nagigising na po siya, maliligo na po siya, tapos kakain. Habang pinapatuyo po niya ang buhok niya dahil makumpong buhok niya. Kailangan nasa eskwelahan po siya ng 7:30. Silid pangarap, kapag sinabi mong silid pangarap, napakalawak. Pwede mo siyang sabihin na nasa loob ka lang ng 4 na dingding, sa 4 na sulok ng classroom mo. Pero yung 4 na sulok na yon, yung 4 na corner na yon, napakarami niyang pwedeng i-offer sa'yo. So si Ira, bilang nag-aral sa Silid Pangarap, doon din siya nagsimula. Doon niya sinimulan buuin yung mga mumunting pangarap niya na ngayon ay alam ko naman na unti-unti na niyang nabubuo. At sa relasyon nilang dalawa po ni Denisha, talagang napaka-importante kasi makikita mo sila na akay-akay niya si Denisha, napapasok sa school kasi may mga pagkakataon po talaga na si Denisha nahihiya. So kailangan talaga may kasama muna siya, minsan hinahatid din siya ng nanay. Itong Silid Pangarap na ito yung nagbibigay ng pag-asa sa mga bata na matuto, nagbibigay sa kanila ng motivation para laging pumasok sa eskwela. Kasi pagpasok nila, napaka-importante kasi nung isang classroom na conducive sa learning. Yung sa mga bata, lalo na sa kanila, ang dali-dali para sa kanilang ma-attract sa mga colorful na bagay, sa mga laruan, sa mga storybooks. Kaya yung Silid Pangarap na yon, hindi lang siya napakasimpleng bagay para sa kanila, kung hindi ito yung nagiging tungtungan nila para sa pagtahak ng kanilang mga mas matataas pang pangarap. Importante po yung eskwelahan kasi kung hindi po sa eskwelahan, hindi po matututo yung mga bata dahil po bilang isang magulang, hindi naman po lahat na naituturo namin sa mga anak namin. Dahil yung eskwelahan po, yun ang pangalawang parents ng mga bata. Ako po, si Ira Gita Rosa, 8 taon na gulang po ay nag-aaral sa Kalangitan Elementary School. Ang pangarap ko po maging teacher para makatulong po sa kapwa.